we receive our parcel today. Dumating na guys ang order namin para sa aming maliit na negosyo. Anyway guys, I've been ordering this one for 2 years already. Prepare na rin ang aming galon para dyan namin sukatin ang tubig na ihahalo namin sa chemicals. So, bubuksan na namin itong mga powder ingredients na ihahalo sa liquid. And then guys, sa totoo lang, my son is really a good help kasi nga lagi niya akong tinutulungan and then unti-unti niya nang nalalaman ang mga procedure sa pagtimpla nito. At of course naman kasi lagi siya kasing kasama ko sa lahat ng mga ginagawa ko. Kaya natututo tuloy siya. And then of course din, binibigyan ko siya talaga ng task na mga simpleng bagay lang, inuutos ko sa kanya kasi kailangan talagang gawin para alam niya kung ano yung mga bagay na nandyan sa paligid niya, ano dapat ang gawin, saan dapat ilalagay, saan dapat ihahalo, anong mga, para magiging familiar siya sa anything na sa paligid niya. Ayan guys, binuhos ko na ang mga ingredients na dapat at talaga naman ang anak ko ay alam niya talaga kung ano mga yan, bawat isa. And then later on, at least na-prepare ko siya na pag gusto niya rin gawin na siya na lang, maalam na siya gumawa ng ganyan. Kung baga, pag patuloy tayo, nag-i-educate sa mga anak natin, kahit na mga napaka-simpleng bagay, talaga guys may matutunan sila. Hindi natin hahayaan na, alam nyo ba, sa sobrang pagmamahal natin ng mga magulang sa mga anak natin, ayaw natin patrabahuin. Sa akin ha, iwan ko lang sa iba yon. Sa akin no, they need to learn. Kasi kung hindi natin sa kanila ituturo step by step, they would never learn. Ang mga bata natututo lamang sa mga tinuturo ng mga magulang or ng mga guardians. Kung hindi natin sila tuturuan, wala talaga silang may malalaman. At hindi lang yun tuturuan. Kailangan i-demonstrate din sa kanila, ipaliwanag sa kanila, specifically, each one of it. Kasi doon nila maintindihan yun at maa-adapt. Ito din kasi guys, ang malaking confusion sa mga kabataan na pag tayong mga magulang, kailangan natin ang tulong nila. Like for example, uutusan natin sila, okay, kung ikaw na ina, uutusan mo yung anak mo na kunin mo yon, pero hindi niya alam kung ano ang yon. So kailangan ma-introduce sa kanila yon kung anong bagay yon, anong tawag doon. At the same time, pag once makita mo na parang confused din, ipapaliwanag. So, ito na guys, nagawa namin, alam niyo ba kung ano yan? Dishwashing liquid, syempre. Pero nagtataka lang ako nito kasi bakit nung ginawa ko siya, light green ang kulay. Pero guys, the next morning makita niyo yung effect nito. Ayan, di ba? Maganda siya. So, it is very it's not a smell, it's a powder. It's the tiny molecules. What's that? So, this is one of the ingredients I put in here. Smelly poison. Hindi na smell. So, habang ginagawa ko siya guys, ini-introduce ko yan sa anak ko ang each ingredients na yan. Ang bawat ano ng ano yan, kung ano yung effect niyan, kung malanghap yun. So, kaya naging aware siya na kailangan niya ilayo ang sarili niya kasi nga mayroong siyang naaamoy. At the same time, may mga powderage na lumilipad. Kaya kailangan mag-mask. So, ayan, hinahalo ko na siya para mix well talaga siya.
So guys, isinangtabi ko muna ang ginawa ko kagabi kasi makipagkita ako at ito nagkita na nga kami ng kaibigan ko. How many years na hindi kami nagkita nito kasi nga malayo, magkalayo na kami sa isa't isa. So ayan, pumunta ako sa lugar niya kasi sinasabi niya doon ay maraming mura daw. Guys, pag kayo ay magugutom, alam niyo ba guys ha? Pag kayo ay magugutom mag-shopping, punta na kayo doon sa likod. Andyan na. No. At alam nyo ba yung building na to, ang ganda ng kulay. Ayan o. Napaka-artistic ng kulay. So, magagala kami dito guys ng kaibigan ko. Nandini kami sa isang ano na to, mall na ang ganda naman ng kulay ng mall nila. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, ang ganda din ng mga paninda. Ang mumura din. Ang mumura ng paninda nila dito guys. Lalo na pag may pera ka, mas murang-mura. Murang-mura talaga pag may pera ka. Pag wala kang pera, mahal yan. Yan. Bago itong dumating, may balikbayan akong kasama. Alin? Mura din. Oo. So, dito, bawal pumasok daw. Eh, hindi pumasok dyan. Kaya lang, bawal pumasok daw eh. Hindi ko pumasok. Oo, ayan pa rin. Yan, kung gusto nyo, punta kayo din sa Taytay Rizal. At din kayong mamimili. Pag marami kayong pera kasi ang tinatanggap nila dito ng mga buyer, kailangan may isang dusin ang bibili. Tingnan nyo kami guys, oh. Dala namin luggage talaga. Saan? Saan tayo? So, ito na guys. Hanggang dito na lang kami magtatapos dito. So, kailangan ko nang umuwi. So, ito naman guys ang nangyari. Umuwi ako. Medyo hindi okay ang pakiramdam ko. Napagod. Dahil doon sa ininom ko na bukod juice, na iba ang lasa na sugar na hindi ko alam, pero I found out na meron palang nilalagay sila na magic sugar. Guys, nagsuka talaga ako. Grabe ang dinanas ko na yon. So to be aware, mag-ingat tayo sa iniinom natin sa labas. Kaya ako nagtatsa ngayon. So guys, no choice. Kailangan kong bumangon pagkatapos kong nagtsaa ng mga 11 o'clock. Kasi nga, ito yung ginawa ko kahapon na nakatingga na siya. Kailangan ko na siya talagang ayusin, ilagay na sa mga empty bottles. Hindi pwedeng magtagal yan. Kaya, kahit masama ang pakiramdam ko, wala naman akong ibang mauutusan na gagawin itong mga bagay na ito at hindi pa ito carry ng anak ko. So, babangon talaga ako. Yun ang problema. Pag wala ka talagang kasama, wala kang partner, wala kang asawa, kailangan mo talaga guys kumilos, kailangan mong bumangon, magpapahinga ka lang ng kahit isang oras lang, kailangan mong gumalaw talaga guys kasi walang gagawa ng bagay na yan. Kahit anong klaseng trabaho ng isang ina, pag masama ang pakiramdam niya, wala siyang magagawa, lalo na pag siya ay nagsusululaan. So, ito na nga guys, ginabi na nga kami kasi nga sa dami ba namang ginawa. Kaya, kailangan naming tapusin ito. Anyway, sa bagay na to, nakakatulong ang anak ko sa pag-abot ng sealed bottle, ganon. So, kaya kailangan siya isi-sealed guys. Ayan, tingnan nyo ba, binublower ko na siya. So, finally guys, natapos ko rin ang mga bagay na yon. Nire-ready ko lang yon. And then, ngayon, time ko na magpapahinga muna, magre-relax-relax. Kaya naisip ko gumawa ng English version ng kanta ni Freddie Aguilar na Minamahal Kita. Pero ito naman ay nilagyan ko ng title na I'm Loving You, My Love. So, ayan guys, isa ito sa way na kung paano ko i-comfort ang sarili ko pag ako ay talagang hectic in a day.